Purihin ng Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Sa panahon ni Apostol Pablo, sa kanyang ministry, tignan natin kung ano yung kinukwento niya. Ganito nakalagay sa kanya, sa Gawa chapter 20, verse 19. Magandang inspirasyon ito bilang isang naglilingkod sa Panginoon Diyos. Ang sabi niya, buong pusong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluwalhati at lumuluwang nagtitiis ng maraming pagsubok dahil sa pagtatangka ng mga Hudyo. Remember, Pablo ay Hudyo. Pero tinutukoy niya ngayon dito, ang mga nagtatangka, kanyang pinagtitiisan, ay kapwa niya Hudyo. Siya po ay nabibilang sa 12 tribo ng Israel, sa lahi ng Benamita. Nung hindi pa siya mananampalataya ni Jesus, siya po ay manguhusig ni Jesus kasama ng kanyang kapwa Hudyo upang hanapin ang mga masunurin kay Jesus sa kanyang panahon, o sa madalit salita, mga halagad ni Jesus. Ang purpose ng paghahanap ni Pablo upang patayin, pahirapan, ipabilanggo ang mga tagasunod ni Jesus sa kanyang panahon. Kaya nasabi niya ngayon dito sa kanyang epistola, buhong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa isang pagkakataon, nakapasok sa isang village, kung saan ka pumasok, doon ka rin lalabas. Nung nalaman nilang si Pablo ay pumasok sa isang lugar na yan, inantay nila sa pinto. Inantay nila para patayin si Pablo. Siya na ngayon ang inaanting ng mga Hudyo. Kasi nga, bumaligtad na siya. Kay Jesus na siya. At ipinangangaral niya si Jesus. So wala siyang lalabasan kasi papatayin siya. Ang ginawa ng mga tao ron na kanyang napangaralan sa village na yan, isinilid sa isang tiklis si Pablo at itinawid sa pader para wag lang siyang mamatay, para makahilag siya sa mga kapwa Hudyo niyang naghihintay sa kanya para siya, maliwanag ang sinabi niya, pagtatangka ng mga Hudyo, papatay siya pag nakuha siya. Yan ang pagtatapat ni Pablo. Kaya nung makilala niya si Jesus, nagbago na ang kanyang buhay. Siya ay merong reliyon. Pero yung reliyon niya, masigasig siya sa pagsunod. At dahil sa reliyon niya, inusig niya si Jesus. Kita niyo po ang ginawa niya. Pinapapatay, pinabibilanggo, pinapahirapan ng mga tagasunod ni Jesus sa kanyang panahon. Pagka nakakita siya, kahit saan, lansangan, sinagoga, bahay, pag nakita ni Pablo, lagot sila. Nung italaga siya ni Jesus, si Pablo na ngayon ang lagot sa kanyang mga dating kasama. Sa verse 20,
Hindi ako nangingiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. O iba na ngayon ang tunog, ano? Ikabubuti ninyo. O. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging ayagan at sa bahay-bahay. Nag-aso siya in public, ayagan. Yun ang public preaching ni Pablo. At saka bahay-bahay. Anong sabi niya? Hindi ako nangingiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Talagang mapapabuti ka. Unang-unang dala niya si Jesus. Kaya mapapabuti ka. Ang pinangangaral niya si Jesus. Alam niyo po, si Jesus ay tinatawag ng anak ng Diyos na buhay. Nung magtanong si Jesus sa kanyang mga apostol, sila Pedro, dito sa Mateo, tinanong niya eh. Tignan natin ang sagot ni Pedro. Ano po? Tignan lang natin. Nakalagay kasi dito, tignan natin. Ito. Sa Mateo chapter 16, nangyari ito sa lupain ng Cesarea ng Pilipo. Sabi ni Jesus sa 16:15, kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Sabi ni Jesus. Ang kausap niya sila Pedro. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Itong Jesus na pinangangaral nila ni Pablo, ni Pedro, siya pala ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Kaya pag tinanggap mo siya, mapapabuti ka ayon sa salita ni Pablo. Hindi ka mapapasama. Kita nyo po, no? Iba ng ang ano niya, ang tema niya. Sa 21, sa chapter 20:21, ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Grego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Yesukristo. Ayan. Anong klaseng tao itong kaharap ni Pablo? Ay makasalanan. Anong sabi niya? Talikdan ang kanilang kasalanan. So makasalanan sila. Kasi nga, hindi pa nila sinusuko ang kanilang buhay kay Jesus. May mga reliyon din ito. Kasi ang mga tao ng panahon, may mga reliyon na. May Pariseo, Saduseo. Si Pablo nga, Pariseo yan. At hindi lang siya basta Pariseo. Masigasig sa pagsunod ng kanilang reliyon. Kita niyo po. Yan, kaya sinasabi niya, talikdan ang inyong mga kasalanan. Kahit anong klase kang tao noon, sa panahon na yun, isa lang ang sinasabi ni Pablo. Talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos. Yan palang taong hindi nanunumbalik sa Diyos. Yan pala'y makasalanan. Kunwari, maka-Diyos ka. Kung totoong maka-Diyos ka, meron tayong isang babasahin dito, Sa unang 1, sabi naman ni Juan, kung maka-Diyos ka, sa unang 1, chapter 5, verse 3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sasabihin mo maka-Diyos ka pagkatapos ang ginagawa mo taliwas sa gusto ng Diyos. Kunwari, maka-Diyos ka. Yung pala, hindi naman pala. In reality. Nung sabi ni Pablo, manumbalik sa Diyos
at manalig sa ating Panginoong Jesucristo. Dalaway pananaligan mo, Diyos at si Jesus. Yan din ang sinabi ni Jesus. Tingnan natin. Nang nangangaral si Jesus sa 14 ng 1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Dalawa, Father and Son. Kailangan tatanggapin ng pareho yan. Nang nananalangin si Jesus, tingnan natin. Dito sa chapter 17 ng 1. Anong sinasabi ni Juan? Sa 1:17:3. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisang tunay na Diyos at si Yesu Kristo na iyong sinugo. Anong sabi ni Juan? Kilalanin ng Diyos. Ganon din ang kanyang anak na si Jesus. Hindi kasi pwedeng pag-iwalayin yan. Lagi silang magkasama. Father and Son. Naman, naalala ko, meron ako napanood sa Facebook. Si Mr. Rodrigo Roa Duterte. Aba, sabi ng iba, ay ba nagpapastor pa pala yan? Kasabi-sabi po niya, yun daw tatay, God, at yung anak, si Jesus, iisa lang yan. Nagpastor-pastora siya sa social media, pumalpak pa. Makita niyo po? Kaya na pinanonood ko yun eh. Wala. Malayong-malayo sa katotohanan ng sinasabi ni Tatay Digong ng Davao na kaibigan naman ni sino? Si Apollo Careong Kibuloy. Yan. Na ngayon ay nakabilanggo. Kaya sabi ko, nagpapastor-pastoral, hindi pa ayusin eh. Kita niyo po, na tayo magawa. Nung panahon na yun, gusto niya, sikat siya eh. Kaya kung ano sabihin niya, yung tao pumapalakpak. Kahit okay, iwanan natin yun, talagang masama yun. Sa 22, ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Masunurin si Pablo. Pag inahatas ng Diyos, sumusunod siya. Kahit hindi niya alam anong mangyayari sa kanya. Basta inutusan lang magpunta ron. 23. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinadalaw ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na maghihintay sa akin dohoy, pagkabilanggo at kapigatihan. Kita niyo po? Pagkabilanggo, kapigatihan. Pero sumusunod siya. Siyempre, naniniwala siya sa Diyos. Amen. 24. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Ito yung magandang pananampalataya ni Pablo eh. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Yesus. Ang alin? Ang pagpapahayag ng mabuting balita o salita ng Diyos tungkol sa kagandahan loob ng Diyos. Kita niyo po? Hindi na mahalaga sa akin ang aking buhay, sabi niya. Matupad ko lang. Tignan natin yung isang talata ng Biblia kung ano sinabi ni Pablo. Sa unang Korinto.
Chapter 11:1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Nang naging mananampalataya na, naging apostol na ni Jesus, ito na ang kanyang salita. Tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Si Kristo ba namatay sa pagsunod sa kanyang ama? Tingnan natin. Filipos chapter 2, 8. Siya'y nagpakababa, ang tinutukoy si Jesus ang nagsasalita, si Pablo. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Anong patutuo ni Pablo? Sumunod si Jesus hanggang kamatayan sa kanyang ama, sa God the Father. So, ganon din si Pablo. Ang kanyang tinuraran si Jesus hanggang kamatayan din ng kanyang paglilingkod. Kaya nung inaambing siya, anong gustong gawin ng mga tao sa kanya? Patayin si Pablo. Kasi nga naman, dati siyang kasama. Dati silang pumapatay. Bandang huli, siya na ngayon ang nagtatanggol kay Jesus. Kaya inaambing siya para patay. Kaya, nagutusan siya ng Diyos na mag-mission. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin doon, sabi niya. Pero, utos. Utos ng Diyos. Hindi siya tumatanggi. Kaya nasabi niya po ito. Anong sabi niya? Walang alaga ang aking buhay. Alam nyo, kaya kinote ko po ito. Hindi ko naman sinasabing ako si Apostol Pablo. Ako lang po si Manny Bautista. Yung paano yung karanasan ni Pablo, naging karanasan ko rin eh. Hindi kayo maniwala, mayroong isa lalaki doon, inahanting ako. Kada lakad niya, may dala siyang kutsilyo. Tapos inaasahan niyang ganon. Kinukento lang sa akin. Kada bumababa ako sa amin ng madaling araw para dumalo ako sa aming morning devotion o prayer yun eh. Wala siya. Wala siya. Pag nakauwi na ako, wala pa rin siya. Kumbaga, sabi ng Panginoon, nililisyan niya ako sa taong ito. Papatayin ako eh. May dalang kutsilyo ganito eh. Nakita ko na yung kutsilyo na yun. Na paghahari nila. Sa madalit salita, kada umalis akong madaling araw, na wala siya. Hanggang nakakabalik na ako sa umaga. Sa isang pagkakataon, nandun siya. Pero yung kamay ko, naka-jacket ako eh. Nakapasok sa bulsa ng jacket ko yung kamay kong dalawa. Siguro, ito lang sa tingin ko, nag-isip din siya. Kasi alam niyang inaanting niya ako eh. Pero nakapasok sa jacket ng bulsa ko yung kamay ko. Baka iniisip niya, may kargada itong bulsa. Kung susugod siya. Pero ang totoo, wala. Bakit ako magdadala ng mga bagay na ikasasama ko? Ngayon, lumalakad ako, maayos. Pinakikiramdaman ko lang. Sumusunod siya, pero pag ihinto ako, ihinto rin siya. Pero yung kamay ko nakapasok pa sa jacket ng bulsa. Hanggang sa tuluyan ng siyang hindi sumunod. Kita niyo po? Nanday lang. So marami rin po ako nakaranasan na ganyan. Mga ibang reliyon, sabi ng ibang reliyon, makita lang kita, kalbo ka. Susunugin kitang buhay, sabi niya. Sabi ko, nakikita niyo naman ako eh, ba't ayaw niyo ako lapitan?
Ito nyo. Yung ibang reliyon naman, ang sabi niya, malaman ko lang kung saan ka buhay, tututukan kita ng baril. Mga tao reliyoso ito. Pero sabi ko sa kanila, yung tututok ng baril, hindi siya naniniwala sa Pasko. Sabi ko, meron akong imbitasyon dito, meron kaming Christmas party. Sabihin mo lang kung saan ka nakatira at dadalhan kita ng imbitasyon. Huwag kang mag-alala, sagot mo ng pagkain mo. At natakot, hindi niya sinasabi. Pero wala naman akong gagawin masama, dadala ko lang ng imbitasyon. Eto ngayon, buwet malakas pa rin ako. Yan din ang aking pinangahawakan. Tinutularan ko si Pablo. Yung salitang, walang alaga ang buhay ko. Alam niyo po, mamamatay lang ang tao. Ano man ang gawin niya? Magpakayaman ka man, magpakahirap ka, gawin mo lang sa tingin mong magpapasaya sa'yo. Mamamatay lang tayo lahat. Ba't hindi kaya itodo mo na ang paglilingkod sa Diyos? Mas maganda yung itodo mong paglilingkod sa Diyos. Mamatay ka man. At least, may Diyos na naghihintay sa iyo. Kaya sabi ni Pablo, ano sabi ni Pablo? Ito, ano? Meron siya sinabi rito talikdan. Alam kasi ni Pablo, kung hindi mo tatalikdan ang kasalanan mo, hindi ka. Kasi si Pablo, makasalanan siya dati, mamamatay tao siya. Kaya sinabi niya, talikdan ang inyong kasalanan. Mahirap po ba yun kung tatalikdan ang kasalanan? Yang kasalanan na yan ay naayaw mong talikdan, yan ang armas ni Satanas sa'yo. Yan. Tingnan natin si Jesus na tinularan ni Pablo. After na si Jesus bautismohan ni Juan Bautista sa Jordan River, ano ang ginawa ni Jesus? Chapter 4:17. Magmula noon, nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisiyan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Yan palang hindi tatalikod sa kasalanan, hindi ka pinaghaharian ng Diyos. Yan din ang sinabi ni Pablo. Kasi si Pablo dating mamamatay tao at ang pinapatay niya ay mga alagad mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nasabi niya yan. Alam niya kasi kung hindi ka tatalikod sa iyong kasalanan, hindi mo isusuko ang buhay mo sa Diyos, hindi ka ligtas, kaibigan. Kaya nung natutunan na ni Pablo si Jesus, anong ginawa niya? Si Jesus na lang ang kanyang minamarites. Hindi na siya. Ito ngayon tayo. Marites dito, marites kayo doon. Tapos kakamarites yun, nag-ahaway pa yung mga tao. Kayo pa yung gumagawa ng lagablab ng apoy. Hindi sino natutuwa sa inyo? Di isa lang ang diablo. Pinapalakpakan pa kayo. Yung gawang masama, pumapalakpak si Satanas. Ano sabi ni Satanas? Okay ka bata, pagpatuloy mo lang yan. Ganyan si Satanas. Malambing siyang magsalita, kaya siya Eva naloko. Dahil sa pino niya kanyang mga pananalita. Naisahan ng Eva. Ito. Kaya tayo po, pakinggan natin si Pablo na apostol ni Kristo sa apostol ng Diyos kay Kristo. Kita niyo po ano sabi niya?
kapag hindi ka pala tatalikod sa iyong kasalanan, hindi ka pinaghaharian ng Diyos. Si Jesus mismo ang nagsabi, hindi po ako. Nagbasa lang ako ng epistola niya. At inulit ko lang yung kay Pablo. Saan galing yung kay Pablo? Di kay Jesus. Sino si Pablo? Di apostol ni Jesus. Dahil sa pagsunod niya kay Jesus, kumantong po sa kamatayan si Pablo. Namatay siya noong AD 46. Pinatay po siya ni Emperor Nero ng Roman government. Siya po pumatay. AD 46. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin na pag hindi kami tatalikod sa aming mga kasalanan, lagot kami. Hallelujah. Panginoon Diyos, nawa yung mga taong nanonood, nakikinig ng video ito, na kung hindi pa hayo sa iyong kalooban ng kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila, sapagkat ikaw lang po pwede magbago ng isang tao. Ano man pong gawin ng tao na magbago sa kanya sarili, hindi po talaga niya magagawa. Kasi po, nasa laman siya. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video ito, isa lang ang masasabi ko. Magamit po tayong Biblia. Ito. Gideon International po ang ginagamit ko. Pag nakita niyo yan, yung lampara, simbolo ng Gideon yan. Bigay po nila, walang bayad. Siya ang aking ginamit ngayon sa ating paksa tungkol po kay Pablo. Yung life story ni Pablo at kanyang pananampalataya. Po, i-like nyo po. Kung gusto nyo po mag-comment, okay lang. Iyakin po ninyo, biblical lang ang comment nyo. Para masagot ko kayo sa biblical na parahan din. Huwag kayong gagaya doon sa mga susunugin daw akong buhay, tututukan ako ng baril. Huwag nyo silang gagayain, masama silang tao. Ano po? Then kayo naman na na-sharean, i-share nyo naman sa iba. Malay ninyo, pag na-share nyo sa iba ito, yung palang tao yon, kailangan niya ito, di naging kamay pa kayo ng Diyos. Kesa naman nagsishare lang kayo, puro marites kayo. Satanas po yung marites. Nasa Biblia rin yan. Pero hindi yan ang paksa natin. Ito po, hanggang dito na lamang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, in Christ alone. God bless us all.